Kristo. Magandang umaga po sa ating lahat. Pakibati po yung katabi natin na Blessed Sunday to you. Anong pakiramdam ng may kaaway? Lalong-lalo na siguro, ano yung pakiramdam kapag ikaw yung unang inaway? Our feelings would tell us, awayin mo rin. Labanan mo rin. Iparamdam mo rin. Pero sa ating ebanghelyo, kakaiba ang hamon ni Kristo para sa ating lahat. Kapag inaway ka, sabi ni Jesus, ipagdasal mo sila. At gawan mo pa ng kabutihan yung mga taong nagagalit sa iyo, yung mga taong kaaway mo, pakitaan mo daw ng mabuti. Siguro sabihin natin, ang hirap naman. Magpatawad nga, ang hirap-hirap na yung magdasal pa kaya para sa kabutihan at ikabubuti ng mga taong ito. Pero alam ninyo mga kapatid, iba kasi ang standard ng pag-ibig na ipinamumukha sa atin ng Panginoon. Ang pag-unawa kasi natin madalas sa pag-ibig ay feelings lamang, nararamdaman. Kaya nga, kung ang basihan natin ng pagmamahal ay yung pakiramdam lamang, ay masasabi natin na sa mga pagkakataon na inaaway tayo, sa mga pagkakataon na sinaktan tayo, sa mga pagkakataon na inagawan tayo, ay ito yung mga pagkakataon din na hindi tayo marunong o hindi natin may bibigay itong pagmamahal na ito sa ibang tao. Kasi nga when we just base love as mere feelings, then yun yung mangyayari. Galit ako, hindi ako magmamahal. Sinaktan ako, hindi kita mamahalin. Kinuhanan mo ako, hindi kita mamahalin. Pero sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo, ng pagmamahal ay hindi lamang feelings, kundi commitment. Kaya pansin ninyo sa loob ng pamilya, meron mang kakulangan, meron mga hindi pagkakaunawaan, minsan yung mag-asawa, pero nariyan pa rin tayo because our love is not only based on feelings, but on our commitment to love one another. Kahit na minsan, naiinis ka. Minsan, nayayamot ka, nakukulitan ka. O minsan, hindi kayo nagpapansinan dahil may mga bagay na hindi kayo nagkakaunawaan. But you stay, you remain. At nariyan ka dahil alam mo na yung pagmamahal na yan is more than feeling. Dahil committed ka. Dahil nangako ka na mamahalin mo yung taong yan no matter what happens. And I think the same is true with forgiveness. Na tayo, kaya natin at makakaya nating magdasal para sa mga kaaway natin if we are committed to love. At again, ang pagmamahal, hindi lang yan pakiramdam or mere feelings. Therefore, ang instinct natin kasi sinasabi, sinaktan ka, sasaktan mo rin. Pinahiya ka, ipapahiya mo rin. Pero iba kaya nga siguro napakahirap gawin ang utos na ito ni Jesus. Ang sabi niya, kapag sinaktan ka, inaway ka, pagdasal mo pa siya. Sabi pa dito, kapag sinampal ka sa isang pisngi, iharap mo pa yung kabila. Kapag inagaw ang iyong balabal, ibigay mo pati ang iyong baro. If we take it literally, sabihin siguro natin, maging passive lang tayo, hayaan lang natin alipustahin tayo, hayaan lang natin na kawawain tayo ng ibang tao, hindi ba natin kailangang ipaglaban yung katotohanan, yung sarili natin, yung kabutihan natin? Sinasabi ni Jesus, ipaglaban mo yung mabuti.
Pero sinasabi rin niya na there are other options rather than pagbuhatan ng kamay or ibalik mo yung kasamaan na ibinato nila sa inyo. Kaya nga, lagi nating narinig, kapag binato ka ng bato, batuhin mo ng tinapay. Kasi pag babatuhin mo rin ng bato, hindi matapos ang away na iyan. Magbabatuhan at magbabatuhan, hindi matatapos ang sakit. The exchange of pain na pwede nating maranasan. Sa konteksto nung panahon ni Jesus kasi, kaya sinabi niya, kapag sinampal ang isang pisngi mo, iharap mo rin yung kabila. Ganito kasi po yun. Kapag sinampal ka dati ng master to slave, ganito, paganyan. So yun yung gesture ng pananampal ng mas mataas sa mas mababa. Imagine mo, kapag i-offer mo yung kabilang pisngi mo, mapo-force yung nanampal sa'yo na gagamitin yung likod ng kanyang palad. And during Jesus' time, if we use the back of your hand to slap someone, yun ay gesture ng slave to slave lamang. So kapag ganyan, ako yung master mo. Pero kapag ginamit mo yung likod ng yung palad, ibig sabihin nun, yung nanampal doon sa slave ay slave din. So, parehas kayo. So, sinasabi ni Jesus, if you offer your other cheek, you are telling the other person, oh sige, sampalin mo ako at ikaw rin mismo yung nagbababa ng sarili mo. Hayaan mo ba na, oh, master ka, pero hayaan mo ba magiging kagaya lang ako? Of course, the other person will not do that. Gayon din, sinabi dito, kapag inagaw ang balabal mo, ibigay mo rin pati yung baro mo, yung inner tunic mo, you give your inner tunic to that person. Bakit? Kasi kapag binigay mo lahat, wala kang saplot, mapapahiya ka, pero mapapahiya rin. And at the same time, that person who will see you naked will also be unclean. So, ang ibig sabihin ba nito, passive lang? Magpasampasampal ka lang? Nakawawain ka lang, hayaan mo lang na, hindi. Sinasabi ni Jesus, there are other ways to fight for justice, for truth, for love, na hindi mo kailangang maghasik din ng kasamaan o na hindi mo rin kailangang ibalik yung sakit na nararamdam mo para sa ibang tao. There are other ways, my dear friends, para ipaglaban ang katotohanan na hindi mo kailangang gumamit ng kamay, karahasan, kasamaan. Sinasabi ni Jesus, kayang labanan ng kasamaan gamit ang ating kabutihan. Kaya nga siguro sinasabi niya, if someone offends you, please pray for them. O ito na naman, sasabihin na naman natin, kapag nagdasal ako, ganun pa rin naman ang ugali. Nagnubina na ako, pero sama-sama pa rin ng ugali ng taong yan. Pinagdasal ko na, pero wala namang pagbabago sa buhay niya. Ito yung sasabihin ko. When you pray for someone, it doesn't mean that the prayer automatically mean that that prayer will change that person. Di automatic na, or madalas nga no, hindi nagbabago yung ibang tao kahit dasal tayo ng dasal para sa kanila. Pero ito yung nagbabago. Ikaw mismo na nagdarasal para sa kanila. Your prayer may not change the other person, but that prayer will always change you. Naalala ko dati, meron kaming disagreement sa seminary. Talagang away-away. Siyempre, classmate against klase against klase, ganyan-ganyan. So, one time, talagang sumulat sila sa rektor. Ito yung mga reklamo namin sa klase nila, ganyan-ganyan. Kami naman, galit na galit talaga kasi gusto naming sumbatan, gusto naming answeran lahat ng mga accusations. So, kinausap kami ng rektor namin, sabi niya, alam ninyo, di nyo kailangan sumbatan o hindi nyo na kailangan sumulat ng napakahaba para sa kanila. So alam niyo yung ginawa namin, sumulat kami, at ang sabi lang namin doon, Dear brothers, thank you for your corrections. We will try our best to become better.
Alam niyo, galit na galit pa rin yung iba kasi nga they were expecting, nalalaban ka dapat. Pero kapag nagpakita ka ng kabutihan, alam niyo, it will give you sense of peace. It may trigger other people. Pwedeng magagalit pa rin sila kasi yung nag-expect sila dapat lumaban ka. Pero once you decided na maging mabuti at gumamit ng kabutihan, makapagbibigay ito ng kapayapaan sa iyong puso. Pwedeng galit pa rin yung ibang tao sa iyo, pwedeng nagngangalit pa rin sila sa iyo, pero ikaw, meron ng kapanatagan sa iyong puso. Kaya kapag nagdarasal tayo, madalas hindi naman talaga yun para sa kanila. When we pray for our enemies, madalas yung binabago ng Diyos ay yung ating mga puso. Binabago, sabi na, huwag ka nang lumaban. In the sense na, huwag mo nang labanan at ibalik yung sakit na iyan. May paraan para maipakita mo na kaya mo pa rin magmahal kahit ikaw na ay sinasaktan ng iba. At pinakita yan mismo sa atin ni Jesus, di po ba? There are many opportunities kay Jesus na dapat ibalik niya rin yung pananakit sa Kanya. Ang daming mga oportunidad na si Jesus dapat pinanis niya yung mga nangganyan sa Kanya, pero wala eh. Mas pinili niya pa rin magpatawad, magmahal, kasi yun yung standard niya. Iba yung standard niya magmahal. Binatunan ng bato pa rin ng kabutihan. Binatunan nga ng bato, binato pa rin ng pagpapatawad. Binatunan ng bato, pinakita pa rin niya na maghahari ang pagmamahal. Mga kapatid, ito yung standard ni Jesus na everyday ang hirap-hirap nating tularan. Especially kapag ramdam talaga natin yung sakit, kapag ramdam natin yung panloloko ng iba, kapag ramdam natin yung mga pang-aaway ng iba. Pero again, sinasabi ni Jesus, kapag ikaw ay nanatiling mabuti kahit sa gitna ng kasamaan, again, ang pagpapala sa iyo ng Diyos, hindi dito sa lupa, kundi sa Kanyang kaharian. Lagi nating tatagtaan na ang takalang ginagamit natin sa ating kapwa ay yun din ang takalang gagamitin ng Diyos sa atin kapag kaharap na natin siya. I know it is really difficult to love and pray for our enemies. Pero pinakita ni Jesus na kayang gawin ng pusong tunay na nagmamahal. At again, ang tunay na nagmamahal hindi nakabase sa feeling. Ang pagmamahal, nakabase yan sa commitment mo na gumawa ng mabuti araw-araw dahil yan ang pinakita mismo sa atin ng ating Panginoong Hesukristo. So, next time na batuhin ka ng bato, try mo, batuhin mo sila ng kabutihan. Hindi man agad-agad matatapos ang away, but it will change something, your heart, and then later on, hopefully, our goodness will also change the other person. Amen.